After 11 hours na nakaupo sa eroplano, finally nandito na tayo sa Seattle, US of A. Good afternoon, Tipiters. So ito, nandito na tayo sa NAIA Terminal 1. Isang araw na akong pahinga natin galing Kyushu, Japan. And ngayon, papunta naman tayo sa USA! So ang pinaka-stop natin na sa Seattle. Ang sakay nating aeroplano is China Airlines. So we'll fly from Manila to Taipei and then Taipei to Seattle. Yun ang ruta natin. Tapos sa Taipei, we have, I think, almost 4 hours na layover bago tayo lumipad pa Seattle. So, yung mga Toscana. Fairness. Satisfied tayo sa dating meal. Okay, naghahanap-hanap tayo ng mga shops dito. Pero window shopping lang. So, nakapag-security check na rin kami. Dun sa security check nila, hindi kailangan tanggalin yung sapatos, tanggalin yung laptop. Pero, kung ano tayo, acid, ano yun? Yung battery ng pan? Acid, lead, acid, Something. Ano tawag doon? Basta, may ano doon, kung parang lead acid ba yun na battery yung gamit noong fan na dala nyo, bawal siya. It's a no. Kahit sa carry-on, hindi siya pwedeng dalhin. Dito sa airport nila, pag sa mga transfers, may enough staff naman sila na nag-guide ng mga passengers kung nasaan yung transfer desk, tapos kung ano sasakyan. Yun po pala. Bago kami nakarating dito, nag-transfer kami, sumakay kami ng parang train nila dito, yung monorail nila, para makapunta dito sa terminal. Kung saan yung flight natin, pa Seattle. So ngayon, window shopping lang. Kasi marami pa tayong time. 11 PM pa yung flight natin. Tingin-tingin lang. Kaya mamaya uupo. Maghanap tayo ng mga milk tea shop dito. Tatry na lang tayo ng mga milk teas. So, eto pala guys, tip namin. If dito rin yung connecting flight nyo sa Taipei Taoyuan Airport, tapos yung darating kayo dito mga around morning or lunch, tapos mahaba yung layover ninyo, may option kayo dito na mag-free tour. May mga packages doon, tapos libre. Pero morning, afternoon. Yun, may morning, may afternoon, and may evening tour sila. Since short flight lang naman from Manila to Taipei, hindi pa naman ganun kapagod and gusto mo pa mag-explore, ayaw mo lang ma-stuck sa airport, yun, another option for you. Later. Ay, okay lang pong isama namin kayo sa vlog. Ay. So, commercial muna tayo guys. May nakasama tayo dito. Actually, nakasalubong natin siya dito sa Taipei Taoyuan Airport, si Maricor. Hello! Ano siya, dito, nanonood siya ng YouTube channel natin. So, Yeah! nakakatuwa. Follower! Thank you po. Magkikita pa po tayo Opo, mamaya. maya-maya. Nandito na tayo sa D4. May tila lang tayo to port. And currently, 10:21 PM. And dumating na yung mga flight crew and yung captain ng aircraft.
hintay lang. In a few minutes, mag-board na tayo. So ito, nakaboard na tayo sa ating Taipei to Seattle flight. And our aircraft is an A350-900 Airbus. So, ang seat configuration dito is 333. Tapos may entertainment screen tayo dito. Yan. Check natin yung mga movies kung meron sila. Meron, may mga bago. Paddington, Baby Girl. Madami din. Yan. Hindi na bore sa flight. Yan. May mga games din dito. Actually. Yan. May mga games. May Plants vs. Zombies. May Jewel. Dami. Meron tayong headphone jacks and meron ding USB-A port for charging our phones. Okay yung legroom. 5'11 ako at may space pa naman. Tapos may provided ng blanket and pillow. Ito na ang first meal service. Ang in-order ko is beef and pasta. May kasama ng salad, fruits, bread, and biscuit. Ito naman yung second service ng meal natin. May yogurt, cherry tomatoes, apple, a slice of orange, then we have stir-fried pork noodles and broccoli. May kasama ding bread and butter. After 11 hours na nakaupo sa aeroplano, finally, nandito na tayo sa Seattle, US of A. Ay, madilim dito. Hanap tayo ng spot. Ayan. I-chika ko na kung ano yung naging process dito sa border control ng US. So, ito, nangyari is, marami nakapaskil ng mga MPC na QR codes na kailangan daw i-scan, ganyan. Pero, for Filipinos like us, hindi siya required for us. So, dadaan talaga ng passport control yung tayo. For US citizens lang yung MPC na yun. Tapos, arriving dito, hindi kailangan ng customs declaration form if wala ka namang i-declare. Pero kung may i-declare ka na mga food, kailangan mo siyang i-declare, yun, hingin mo yung customs declaration form sa flight attendant kung saang airline ka man nakasakay. Upon arriving dito, una mong kukunin is yung luggage mo sa carousel. And then after nun, doon ka didiretso sa passport control nila or dun sa customs and border control nila. Ano ba yung mga tinanong sa amin ng immigration officer? Naghiwalay kasi kami ni Yosh ng immigration officer. Yung immigration officer na natapat sa akin, medyo nakakatakot. Tapos yung natapat na immigration officer naman kay Yosh, mabait. Ano siya, tawag dito, makarismang tao. Sa akin tinanong niya, ano daw gagawin sa US? Sabi ko, magbabakasyon. Tapos, saan kayo magbabakasyon? Sabi ko, mag-cruise kami. And then, bago ko pa matapos yung sasabihin ko, tinanong na ako ng officer na parang, how many days are you staying in the US? Sabi ko, 26 days. Yung sinabi ko, 26 days, biglang sinabi niya na 7 to 8 days lang yung cruise, pero bakit 26 days ka dito? Tapos sinabi ko,
kinumpit ko na. Sabi ko, cruise, and then after that, we'll explore Disney theme parks, and then after that, another cruise, then fly back to the Philippines. Then yung next question is, may kasama ka ba? Kasi pati ko sinasabi na we or where. Tapos tinuro ko si Yosh. I'm traveling with my partner. That guy over there, the one that's wearing the blue shirt. Tapos, okay. Pinuntahan niya yung immigration officer at saka si Yosh. And then, Yosh, anong tanong sa'yo? Okay, so yung unang tanong sa atin is kung ano yung gagawin natin dito sa US at sinabi natin na tayo mag-cruise. Tinanong ko sinong kasama, so tinuro ko si Vince. Tinanong niya how I'm related to Vince. So sinabi ko, and then right on cue, dumating naman yung immigration officer na nag-interview kay Vince, nag-join forces sila, and parang nag-corroborate ng mga kwento-kwento sila, ganyan. Tapos, after nun, tinanong nila kung ano yung mga pupuntahan exactly. Siguro kasi sinabi na nung unang immigration officer kung gaano katagal. Parang ganon. So sinabi ko na ang plano natin is we'll stay in Seattle for a couple of days, and then we'll fly to Miami for a cruise, and then we'll stay in Orlando for a week for Disney World, ganyan. And then we'll go on another cruise. And then, tapos sinabi niya, ano yung bibisitahin sa second cruise? So sinabi ko na for second cruise, we'll be visiting Bahamas and Jamaica and Cayman Islands. And the first one, sinabi ko na rin kahit hindi tinatanong, is Mexico and Honduras naman yung pupuntahan. Tapos sabi niya, that seems like an awful lot of money. Ano daw ginagawa natin for a living? So sinabi ko na we are vlogging, we have a website, a YouTube channel, and we try to visit as many countries as possible. Tapos tinatanong niya kung malaki daw ba yung kita doon. So sinabi ko, carry lang. Tapos sabi niya, but you visit a lot of, dapat pala dito hindi modest. So sinabi natin na, na dun sa website, at saka sa YouTube, at saka marami pa tayong ibang channel. So, tapos, yun. Tapos sabi niya lang, inabot na niya yung 3 passports. Tapos sabi niya lang, oh, enjoy your cruise. Ay, tinanong pala niya kung yung cruise ba, kaya napunta sa Miami. Ang tinanong niya is, yung cruise ba daw is dito sa Alaska. Sabi ko, actually, we're flying to Miami. So, we're gonna fly. Tapos yun, dun ko na kwenta yung buong itinerary. Tinanong din ako kung may kakilala ako sa Orlando. Kasi nga sinabi ko na, we'll stay a week in Orlando and then another cruise. So, sabi ko, wala naman. Pero gusto ko isagot doon si Mickey Mouse. So, baka mabad trip sa akin. Pero wala naman tayong kakilala sa Florida. So, Tapos yun, minor detail na nakalimutan ni Yosh. After nung questions, ayun, pinicturean na kami. Yan. Tapos na yung nakakabang portion ng ating US airport challenge natin. So ngayon, gagawin naman natin is nag-research si Yosh ngayon kung paano makakapunta sa ating city center. Kung paano makapunta sa city center. Yan. Medyo malamig ngayon, kaya kung nakita nyo ngayon, nag-change outfit na kami. Nagpatong na kami ng jacket kasi nasa 12 degrees yung temperature dito. Medyo malamig. Kaya important guys, pag mag-US or any passport control or mga border control ng mga checks, be honest. Tapos dapat alam ninyo yung details ng travel nyo. Dapat hindi naman memorize, pero alam niyo yung itinerary ninyo. Para pag tinanong kayo, alam niyo kung paano yun. Alam niyo kung ano yung isasagot. Mag-take tayo na like rail train nila. $3 yung pamasahe. Sasakay tayo doon, tapos bababa tayo sa Westlake. Tama. $3 yung pamasahe. roughly. Hindi natin alam kung Hindi pa kami sure talaga, pero yun. makikita nila sa screen. So, kailangan nating bumili ng ticket para makasakay ng train.
So, ito yung mga ticket machines. Pwedeng coins and credit card or debit card. One way lang. One way na muna. Dito tayo ng one way lang muna. $3. $3, tama. $3, guys. Pay. Credit card na. Yan, maganda tayo. Would you like a receipt? Huh? $3. Kung mag-Uber tayo, nasa $46 yon, $50. Ito, $3 lang. So, dito na tayo sa $3 lang. Sayang din pera. Sure. Doon tayo sa Linwood Center ha, hindi sa Angle Lake. Tapos 12 stops and 39 minutes yung travel time. Masakit ang ulo niya. Kaya medyo masungit siya today. Pagod yard. Pagod na yan. Pagod na yan. Tignan niyo, hindi na ako panang. Pagod yan. Masakit na ulo. Baka nagulat sila. Walang gate. Walang ticketing gate. So, ibig sabihin, honesty system yung pagbayad ng fare dito sa mga trains dito. Di ba na yun? So, walang gate. Wala. So, walang nag-scan or wala tayong pinasukan ng ticket. Kaya, honesty is the best policy. So, eto, naglalakad na tayo papunta sa ating hotel. And we decided na lakarin na lang since malamig naman and downhill naman yung lakad. So, hindi tayo mapapagod. Kaya, ito, 19-minute walk. Umpisahan na natin. Parang tahimik lang. We're finally here! Dito tayong magstay for 3 nights sa Travelodge by the Space Needle. Nakakatapat na katapat ng Space Needle. Ayan, sakto. May paakyat na elevator sa taas. Makikita natin yun bukas ng umaga kung ano itsura niya. Bukod tangi siyang building na mataas. Nakikita namin dito. Hello, Tiviters! So, finally, nandito na tayo sa Seattle. Medyo gabing-gabi na. Ano oras na ba? Naka-Philippine time pa yung relo ko. Pero I think nasa mga 10 na. 10 p.m. So, eto na. So, yung room na binook natin, it's a double bed. Ano ba to? King bed? King size bed. Kasi it's a king size bed. Yun, maliit lang siya. Hindi siya ganun kaliit na parang yung sa mga Japan or Singapore ha. Malaki naman siya enough. Pero, makita nyo, dito yung bed, may dalawang lampshades, may side tables, dalawa, may isa may alarm clock, merong charger saksakan dito, USB-C and USB-A, taray, updated, ayan. Meron tayong couch, kamukha niyo yung couch sa Conjuring 2, meron tayong TV, mga drawers, glass din yung TV. And syempre sa drawers, meron tayong Holy Bible. Welcome to the United States. And yan. Drawer, meron tayong working desk na may coffee and coffee maker na ganyan. Ano ba yung espresso? Espresso machine. Espresso machine. Okay. And meron din tayong microwave.
Which means, pwede tayong bumili ng food sa labas and kainin dito. May malapit na Walgreens. May Walgreens na malapit. Perfect. May ref. Gumagana. And may CR. Malaki yung CR ha. Pero makikita nyo na luma na siya talaga. Pero, okay naman siya. Malinis siya. Luma na lang talaga. Pero well-maintained naman. Makikita nyo sa design ng room na alam niyo yung mga lumang hotel na talaga, yung medyo yellowish yung aesthetic, yung mga ganon, ganon siya. Water pressure check. Okay, maayos naman. Maybe day, wale, but it's okay. May tissue, may dental mirror, yan, Blower. blower. And, meron pa isa, layo-layo, ayaw natin makita yung mga pores. Just, ano kaya to? Ano to? Isa, dalawa, tatlo. Ang laman ng pinto ay... Nakalak siya. Nakalak. Ano to? Ano ba pinupush? Hindi, pull. Wala. Ano siguro to? Wala. What if may tao sa loob? Tapos may palakol siya, tapos papalakulin tayo in the middle of the night. Ayun, yun siya. So, very simple lang siya, pero very useful yung mga gamit. Very utilitarian. And, ang maganda yung location. Kitang-kita nyo naman, kanina napakita namin yung Space Needle, nasa tapat lang. At ang pinaka-reason kung bakit ito yung binok natin, ito yung pinakamura na nahanap natin na nandito sa city center. Yung okay yung location. Dito sa Seattle, most ng mga mura, medyo outside the city center. Nasa ibang, hindi naman sila suburbs, pero ibang center sila. Parang ganun. So medyo malayo from the tourist spots. Although maganda naman, mukha naman maganda yung transportation dito. Siyempre hindi namin alam yun before kami nag-book dito. Pero okay na rin. Yun. So yun, ito ang maganda dito, nasa gitna talaga tayo ng city center talaga. Yun na, tutulog na tayo kasi gabi na. Night-night! Thank you sa pa-room tour, Yosh. So ito guys, papahinga na muna tayo. Medyo busog pa tayo kaya nag-decide nga kami ni Yosh na hindi na muna kakain. Gawin na lang is ligo, tapos relax ang konti, tapos tulog na. So, yun lang ang video natin for today. Anyway, sana nag-enjoy kayo sa video na to. And please don't forget to like and subscribe our YouTube channel by clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notifications para sa aming mga future uploads. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it. Bye-bye!